Sa opisina ng Hero Association, tinalakay ng mga opisyal ang tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga kandidato sa ginanap na ika-55 Hero Certification Exam. Gayunpaman, sinabi ng isang opisyal na hindi sila dapat matuwa sa simpleng dami lang dahil balewala iyon kung nabawasan naman ang bilang ng mga mahuhusay na bayani. Dahil doon ay iminungkahi nito na kailangang maging mas mapanuri sila sa panahon ng evaluation, at nabanggit din nito ang tungkol sa pagkuha ng exam ng itinuturing nila na interesanteng tao na si Ginos. Nang sumunod na araw ay nakapagprehistro na ang dalawa, ngunit bago iyon ay kailangan muna nilang pumasa sa physical at written exam upang patunayan na karapat dapat silang maging isang tunay na bayani. Ngunit dahil sa itsura ni Saitama na kalbo at nakabrief lang ay pinagtawanan ito ng iba, pero nang mag-umpisa na ay walang kahirap-hirap nitong nalampasan ang pisikal na pagsusulit, at nahigitin pa nga nito ang ibang mga naroon. Gayunpaman, kahit gaano ito kahusay sa pisikal ay hindi naging ganoon kaganda ang kanyang performance sa written part. Matapos ang pagsusulit ay nagkita ang dalawa sa locker room kung saan sila nagkamustahan tungkol sa naganap na test. Hindi nagtagal ay nakuha na ng mga ito ang resulta. Nakapasa si Saitama sa pagsusulit sa pamamagitan lamang ng 1 puntos kaya't inilagay ito sa C-rank, samantalang si Ginos naman ay nakakuha ng perpektong marka at agad na iginawad dito ang S-rank. Nang tanungin kasi ito sa interview at nang malaman na si Ginos ang nagwasak sa House of Evolution ay agad itong tinatakan ng S-rank. Hindi naman makapaniwala si Ginos nang malaman na mas mababa ang nakuhang rank ng master niya kesa sa kanya, kaya sinabi nito na isa iyong pagkakamali at dapat iyong malaman ng taong namamahala bagay na hindi naman sinang-ayunan ni Saitama dahil lalo lang umano itong mapapahiya. Dagdag pa ni Saitama na ang mahalaga lang naman ay makapasa sila sa exam. Tanging sina Saitama at Ginos lang ang nakapasa mula sa libo-libong aplikante, kaya sila lang din ang napasama sa espesyal na klase na ituturo mismo ni Snake, isang Class A hero. Ngunit mataas ang kumpiyansa ni Snake sa sarili nitong kakayahan kahit halatang halata naman na mas malakas sina Saitama at Ginos kaysa rito. Sa mismong klase, nena si Snake kay Saitama dahil tila wala itong interes at hindi nakikinig kaya pinagsabihan niya ito. Pagkatapos ng seminar ay sabay na naglakad ang dalawa pauwi at doon ay naikwento ni Ginos kay Saitama ang tungkol sa pinagmulan ng Hero Association. Bagamat aminadong naiinip sa seminar ay ayos lang iyon kay Ginos dahil makikilala na sila sa buong mundo bilang bagong mga tagapagtanggol. Pero bago tayo magpatuloy ay magpapasalamat muna tayo sa Usini. Dahil dito tayo nanonood ng mga bagong anime na palagi natin inaabangan. Hindi lang anime ang meron dito, dahil dito din tayo nanonood ng mga bagong movies at sports. Kaya kung gusto mo din ito at interesado ka ay nasa baba lang ang kasagutan, salamat. Samantala sa opisina, ipinahayag ni Snake ang pagkainis niya sa dalawang baguhan dahil hindi man lang umano siya kilala ng mga iyon bilang isang Class A at rank 38, pero sinabi ni Jinziren na sa kasalukuyan ay nalampasan na ni Ginos ang posisyon nito habang si Saitama naman ay hindi magtatagal at mapapantayan na si Snake. Dahil doon, habang naglalakad si Saitama ay sinubukan niyong turuan ng leksyon ni Snake, ngunit sa halip ay ito pa ang napahiya dahil madali itong napabagsak ni Saitama. Nang sumunod na araw, lumapit si Ginos kay Saitama at nag-request ng sparring session. Gusto kasi nitong subukan kay Saitama ang pinakabago nitong upgrades. Hindi pa rin lubos na naniniwala si Ginos sa lihim na training strategy ni Saitama, at pakiramdam nito ay may mas malalim pa iyong sikreto, isang bagay na baka maging si Saitama ay hindi rin alam. Habang nag-e-ensayo sila, ibinubuhos ni Ginos ang lahat ng lakas niya sa sparring, habang si Saitama naman ay parang naglalaro lang at walang pakialam sa laban. Dahil doon ay hiniling ni Ginos na seryosohin na ni Saitama ang laban at huwag magpakita ng awa sa kanya. Nang sa wakas ay magbitaw na si Saitama ng totoong lakas, agad na natapos ang laban kahit ni hindi man lang nito nataman si Ginos. Doon napagtanto ni Ginos na ang antas ni Saitama ay lampas pa sa kayang abutin ng kahit sinong mag-e-ensayo lang. Matapos ang training, dumiretso sila sa isang udon shop at doon ay nagkaroon sila ng eating contest dahil sa paghahaman ni Saitama. Walang kahirap-hirap si Ginos sa pagkain, habang si Saitama naman ay halos himatayan. Habang namamangha kay Ginos ang mga taong naroon ay biglang dumating si Amay Mask at inimbitahan si Ginos na mag-usap sa labas. Mabilis lang ang naging pag-uusap ng dalawa at pagkatapos ay bumalik na si Ginos sa loob. Humanga si Saitama sa pagiging S-rank ni Ginos dahil pinuntahan pa talaga umano ito ng nangungunang Class A hero. Sinabi ni Ginos na ang dahilan ng pagpunta niyon ay para i-welcome siya bilang bagong miyembro ng kanilang team. Maya-maya pa, habang naglalakad pa uwi ay biglang sinabi ni Ginos sa kanyang master na mauna na ito at magkita na lang ulit sila sa susunod na araw.
Makalipas ang 5 araw, habang abala si Saitama sa pagre-relax at pagbabasa ng manga ay masigasig namang pinag-aaralan ni Genos ang kakaibang estilo nito. Maingat nitong itinatala ang bawat kilos at kakatuwang galaw niyon. Napailing na lang si Saitama habang pinipisil ang kanyang sentido sa inis, dahil iniisip niya kung gaano nakakaistorbo ang kanyang patuloy na pagpapanggap bilang seryosong guro. Pero mas lalong namroblema pa si Saitama nang banggitin ni Genos ang tungkol sa kawalan ng aktibidad ni Saitama nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Genos, dahil sa dami ng C-Class heroes, binubura na sa listahan ng Hero Association ang sinumang walang ulat na aktibidad sa loob ng mahigit 1 linggo. Gulat at takot ang bamalot kay Saitama matapos marinig iyon kaya agad itong nagpasya na magpatrolya bago pa man umabot sa huling araw, sapagkat 6 na araw na pala siyang hindi kumikilos bilang bayani. Naghanda na si Saitama para umalis kaya sinabi ni Genos na sasama siya, ngunit tumanggi itong isama yun sabay sabing dapat itong mag-ensayo ng pasensya. Ang totoo ay wala lang talagang alam si Saitama kung paano o saan magsisimula sa pagtuturo kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi nito kay Genos para makalusot. Matapos ang 2 araw ng tahimik na pagpapatrolya, hindi mapakali ang ating kaawa-awang bayani, sapagkat ito na ang kanyang huling araw bago tuluyang matanggal sa trabaho. Nang walang ano-ano ay biglang sumulpot si Sonic upang tudukan ang kanilang naudlot na tunggalian. Ngunit basta na lang ito binaliwala ni Saitama na labis namang ikinagalit ng ninja kaya't agad itong umatake. Subalit sa isang nakakagulat na pangyayari, kinagat lang ni Saitama ang espada ni Sonic at pinutol iyon sa kalahati. Nagtaka si Sonic kung ano ang nangyari, at nakaramdam ito ng kaba sa harap ng iritadong si Saitama na nagsabing busy at naiinis ito kaya kung sino man umano ang humadlang ay masusuntok nito. Sa gitna ng tensyon, isang usisero ang nagsumbong sa maangas na hero na si Tank Top Tiger dahil sa maghapon umanong pagpapaikot-ikot ni Saitama sa bayan kahapon na nagdulot ng takot sa mga tao. Nagpakilala si Saitama na isang hero pero sa halip na tumulong ay sinermonan pa ni Tank Top Tiger si Saitama sa umano'y walang saysay nitong asal bilang isang bayani. Sa likod ng sermon ay ang pagtatangka nitong sumikat, kaya sinamantala nito ang sitwasyon upang makakuha ng papuri mula sa publiko, at pilit nitong hinihikayat si Saitama na palakihin ang eksena. Ngunit bago pa man magpatuloy ang drama, biglang tumama kay Tank Top Tiger ang 3 exploding shuriken ni Sonic na nagdulot ng pagpapanik sa mga tao kaya nagkagulo ang lahat. Sinadya iyon ni Sonic dahil masyado umano iyong pakialamero sapagkat nais nito na makalaban si Saitama. Sa patuloy na pagpapasabog ni Sonic sa paligid ay napilitan na si Saitama na kumilos. Habang abala pa rin sa paghahanap ng gawaing makapagpapatunay na karapat-dapat siya bilang bayani, napagtanto niya na ang gulong dala ni Sonic ang mismong sagot na kailangan niya. Sa isang iglap, tinuluyan niyang sipain si Sonic pati haya na siyang nagligtas ng araw na iyon. Kinagabihan, sa dating lugar ni Saitama sa Z-City, isang mahiwagang nilalang ang namataang gumagala-gala na siyang kinatakutan ng kakaunting naninirahan sa abandonadong syudad. Samantala, sa kabilang banda, na si Tornado at pinagalitan ang mga tagapamahala ng mga misyon dahil hindi siya ang pinapadala, gayong nauna nang ipadala sina Golden Ball at Spring Mustachio ng Class A sa naturang lugar. Sa Z-City, abala sa pagpapatrolya sina Golden Ball at Spring Mustachio habang iniisip ang bali-balitang may isang mapanganib na halimaw na naninirahan umano sa lugar. Sa kabila ng pagsisikap ng dalawa, halos wala naman ang mga itong makita na matibay na ebidensya, hanggang sa tuluyan na ng mga itong matagpuan ang ilang palatandaan ng misteryosong nilalang at agad nila iyong hinabol. Sa gitna ng paghahanap, nasalubong nila si Combo Infinity, na tulad nila ay nakarinig rin ng mga chismis tungkol sa isang malakas na grupo ng mga halimaw sa lungsod. Agad itong nakipaglaban kina Golden Ball at Spring Mustachio at walang kahirap-hirap na winasak ang mga pag-atake ng dalawa. Nang mapagtanto naman ni Mustachio na wala silang laban ay agad itong tumawag ng backup mula sa asosasyon bago pa ito tuluyang matalo ni Combo. Nadismaya si Combo sa pagiging mahina ng kanyang mga kalaban kaya napagpasyahan nito na lisanin ang bayan at humanap ng lugar na marami ang nakatirang tao. Ngunit hindi pa man nakakaalis ay napansin nito ang pagdating ni Saitama na noy kagagaling lang sa palengke. Agad yung inatake ni Combo, pero sa halip na masindak ay nanghinayang lang si Saitama na nakalimutan umano nitong bumili ng Combo soup stocks. Maya-maya pa ay nakauwi na si Saitama at agad na nagluto, nang biglang dumating si Genos na nagtataka kung bakit maraming combo sa labas. Sinabi na lang ni Saitama na mura ang combo kaya bumili na siya ng marami. Pareho namang naospital sina Golden Ball at Spring Mustachio, habang nakarating naman sa mga tagapamahala ng mga misyon ang tungkol sa mabangis na halimaw na hindi umano ng mga ito nagawang paslangin pero bigla na lang nawala.
Dahil doon ay pumunta sa Z-City ang 4 na hero upang imbestigahan ang lugar, at doon ay hindi ang mga ito makapaniwala nang makita ang malaking pinsala, at nagtaka nang mapulot ang naiwang parte ni Combo. Mabilis namang kumalat sa mga karatig na lugar ang tungkol sa mapanganib na halimaw sa Z-City.